Matapos magapi ang kalaban, dinala ni Fang Yi ang kaunang si Li Yuan sa piitan ng Musiti Spirit Association upang ayatang sa mga lokal na awtoridad ang pagpaparusa sa mga nagawa nitong kasalana. Nagbilin si Fang Yi sa mga opisyal na malaya silang magpatupad ng anumang parusa basta't masisigurong mananatili itong buhay, dahil balak niya pa itong pakanabangan sa mabibigat na gawain sa hinaharap. Labis naman ang naging kagalakan ng pinuno ng sangay, at pinuri pa nito ang sealer sa hindi pagbawi sa buhay ng kriminal at sa pagbibigay sa kanila ng karapatang mamahala sa kaparusahan nito. Nag-iwan din ng babala si Fang Yi hinggil sa Country A, isang makapangyarihang nasyon na gumagamit ng dahas at mga tusong pamamaraan sa pagresolba ng kanilang mga usapin. Ginamit niya ang kanyang telepono upang ipakita ang pagkakakilanlan ng dalawang napatay na mananakop, kung saan ipinaliwanag niya na ang matataas na posisyon ng mga ito ay patunay na may malakas na dayuhang bansa ang sumusuporta sa likod nila. Bagaman nangako ang pinuno ng sangay na tututukang mabuti ang dating master ng Rain Throne, hindi pa rin ito napigil ang mangamba dahil sa matinding kaba. Natatakot siya na baka gumawa pa rin ng kaguluhan si Li Yuan o lihim na makipag-ugnayan sa mga especially iyan ng ibang bansa, lalo na't walang natitirang malakas na kapitan na magtatanggol sa Musiti sa mga sandaling ito. Napawi lamang ang takot ng pinuno ng mangako si Fang Yi na mananatili muna siya sa lugar. Ang tanging hiling lang niya ay isang malawak at liblib na espasyo kung saan maaari siyang magsanay ng walang anumang gambala. Dahil sa tuwa sa naging tugon ni Fang Yi, mabilis na ipinahanda ng pinuno ang pinakamagandang lugar para sa pagsasanay bago pa man umalis ang sealer. Batid ni Fang Yi na hindi magtatagal ay malalaman ng Country A na nakuha niya ang kanilang mga natatanging throne at nabawi rin ang Wind Throne. Siguradong magiging dahilan ito upang manghikayat sila ng iba pang mga bansa para maghiganti. Dahil alam niyang target na siya ng buong mundo, nagpasya si Fang Yi na pagsamahin na ang lahat ng hawak niyang kapangyarihan sa lalong madaling panahon upang magamit ang sagad na lakas ng mga ito. Kinaumagahan, nagising si Li Yuan sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Hinayaan niya lamang na matapos ang kanyang mga paunang panggagamot ng walang anumang pag-angal. Sa mga sumunod na araw, nakatala sa ulat ng bilangguan ang kanyang napakahusay na asal. Kinakain niya maging ang mga pagkaing nahuhulog sa sahig at ginagamit pa ang sariling lakas para pasunurin ang ibang rebelding bilanggo nang hindi man lang nagpapakita ng paglaban, kaya naman itinuring siyang isang huwarang preso. Dahil dito, naawa ang mga tauhang medikal sa bigat ng kanyang mga handcuffs na naging dahilan upang magmungkahi silang alisin na ang mga ito, dahil tuluyan silang nalinlang sa kanyang pagpapanggap. Sa biglaang pagpapakabait ng dating pinuno ng Rain Throne, inisip tuloy nila kung nagkamali lang ba ang sealer sa paghuli rito. Ipinalagay na lamang nila na baka isang inosenteng biktima lamang si Li Yuan na naakay sa krimen dahil sa masamang impluensya ng kanyang throne. Ngunit sa loob ng piitan, palihim na nagagalak si Li Yuan at bumubulong sa sarili na ang mga hanggal na naniniwalang mabuti siyang tao ay kadalasang nauuwi sa kapahamakan. Dahil takot sa napakalakas na kapangyarihan ni Fang Yi, alam ng tusong pinuno na kailangan niyang magpatuloy sa pagpapanggap upang mapanatili ang kanyang buhay. Samantala, doon sa mataas na bahagi ng kabundukan sa likod ng pasilidad ng Musiti, lumulutang si Fang Yi sa isang malalim na meditasyon habang pinupukaw ang kanyang iba't ibang kapangyarihang elemental upang simulan ang pagsasanay. Napagtanto niya na kahit nasa ikatlong antas, lamang ang Mist at Strength Throne, ang husay sa pagpapatakbo ng mga pinuno nito ang nagbigay daan upang magapi ang mas malalakas na kalaban. Ito ang nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang antas ng kapangyarihan ay hindi ang kabuuan ng laban, kundi ang tunay na lakas ay nagmumula sa sariling determinasyon at ganap na kontrol sa bawat elemento. Mula nang maabot ang antas na half-step Rising Sun, naramdaman ni Fang Yi na nangangailangan siya ng napakalaking enerhiyang espiritual upang patuloy na umunlad. Batid niya na ang kanyang kasalukuyang pamamaraan ng meditasyon ay kulang pa upang makamit ang isa pang biglaang pagtaas ng antas. Bagaman mabilis ang pag-usbong ng espiritual na enerhiya sa buong daigdig, ang pagsisikap na iangat ang kanyang lakas patungo sa Rising Sun Realm ay maihahalin tulad lamang sa isang patak ng tubig sa malawak na karagatan. Sa kabila ng napakahirap na hamong ito, nakaramdam pa rin ng tuwa si Fang Yi nang mapagtantong napakalapit na niya sa kanyang susunod na pag-unlad. Sa pagpapakita ng Golden Crow, pilit na dinala ni Fang Yi ang kanyang sarili sa sagad na limitasyon habang nagsasanay, subalit naramdaman niyang hindi pa rin sapat ang enerhiya ng elemento.
Kasabay ng pag-atungal ng Golden Crow, natukoy ng sistema ang kanyang nalalapit na breakthrough at kusa nitong pinaganya ang isang lihim na sining upang higit pang mapalakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Dahil sa tindi ng bugzo ng lakas, nagbabala ang sistema na ang malakas na pagbabagong ito sa enerhiya ay maaaring magdulot ng pinsala sa mismong throne ng Sun God. Matapos ayusin ng sistema ang naganap na pagkakamali sa kalkulasyon, isang dambuhalang bola ng apoy mula sa araw ang nabuo sa kalangitan. Nang may tama ang aberya, tuluyang nilamon ng Golden Crow ang nagniningning na globo, na nagbigay daan upang ligtas na maisalin sa katawan ni Fang Yi ang buong lakas ng Rising Sun. Nang makumplito ang lahat ng mga kinakailangan, sinimulan na ng sistema ang huling yugto ng kanyang pag-akyat sa bagong antas. Nagliyab sa apoy ng araw ang mga mata ni Fang Yi ba ang kinukumpirma ng sistema ang kanyang opisyal na pagtapak sa unang baitang ng Rising Sun Realm. Ang biglaang pagbuhos ng napakatinding lakas ay agad na nagpatunog sa mga alarma ng enerhiya sa buong rehiyon at nagbunyag sa kanyang kinaroroonan. Napatingala sa labis na pagkamangha ang mga lokal na mamamayan nang sumikat ang isang nakasisilaw na huwad na araw sa kalangitan, mismong sa itaas ng mansyon kung saan nagsasanay ang sealer. Napagtanto ni Shu Xingying at Elder Wu na ang pangyayaring iyon ay hindi isang karaniwang solar eclipse, kundi isang patunay na si Fang Yi ay matagumpay ng nakatapak sa Rising Sun Realm. Samantala sa Country A, labis ang galit ng kanilang pinuno habang isinisigaw kung paano sila binaliwala ng Xia Nation matapos gapiin ang tatlo sa kanilang pinakamahalagang pinuno ng throne. Sa takot na tuluyang masupol ang kanilang kapangyarihan, agad niyang pinakilos ang kanyang mga tagapayo upang magpatupad ng mga parusang pang-ekonomiya at pampolitika sa buong mundo. Nag-organisa rin siya ng isang biglaang pagpupulong sa mga mamamahayag ng iba't ibang bansa upang himukin ang daigdig na pilitin ang Xia Nation na ibalik ang tatlong throne na nakuha sa kanila. Hayagan pa siyang nagbabala na magsasagawa ng mabibigat na hakbang ang Country A laban sa Xia Nation, na tinawag niyang isang malaking banta sa buong mundo. Gayunpaman, ginawa na lamang katatawanan ng mga netizens sa internet ang pagiging mapagkunwari ng pinunong ito. Lalo na nang mag-upload si Fang Yi ng isang video na nagpapaliwanag na hindi na maaaring ibalik ang mga throne dahil tuluyan na itong naging bahagi ng kanyang sariling katawan. Lalong nag-alab ang galit ng pinuno dahil sa pang-uusig na ito ni Fang Yi, kaya naman agad niyang inatasan ang kanyang mga tauhan na hanapin at kunin ang serbisyo ng isang malakas at kilabot na mandirigmang nagngangalang Mil. Sa kanlurang baybayin ng Country A, isang taksil na pinuno ang marahas na ibinato sa pader ng isang eskinita ng isang napakalakas na kalaban. Habang nakikipagbuno sa kamatayan at umuubo ng dugo, nagmakaawa ang sugatang salarin sa mandirigmang may gintong buhok, habang pinagsisihan ang kanyang maling desisyon na tambangan ito. Upang isalba ang kanyang buhay, nag-alok ang salarin na tutulungan niya ang kalaban na agawin ang mga throne ng iba, at itinuro si Fang Yi na siyang bagong pinuno ng Sun God Throne bilang kanilang susunod na bibiktimahin. Si Mil, ang makapangyarihang pinuno ng Light Throne, ay tumingin ng may kalamigan at nagwikang hindi pa siya nakakarinig kailanman tungkol sa katangian ng isang Sun God.